Isang napakagandang araw po sa inyong lahat mga kaboses at welcome po dito sa ating channel. Please like, subscribe and share po sa ating YouTube channel mga kaboses. Pag-uusapan ho natin ngayon ang regarding po mga kaboses sa findings po mga kaboses sa isinagawang Senate inquiry. Senate hearing po mga kaboses na pinangunahan po ni Senator Amy Marcos itong nakaraang araw po dyan sa Senado mga kaboses. Dahil sinabi po mga kaboses sa isang interview ni Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado po ni former President Rodrigo Roa Duterte doon sa Dahig mga kaboses o sa ICC, magagamit raw ho niya ito mga kaboses. Ibig sabihin, kasi sinundan daw niya si Senator Amy Marcos mga kaboses. Ibig sabihin po na nakalamang po doon mga kaboses at magagamit po yun na report ng Senado mga kaboses doon po mga kaboses sa hearing sa The Hague mga kaboses. At posible po yun mga kaboses kasi isa pong matibay mga kaboses na ebidensya yung isinagawang Senate hearing. Kasi alam naman po natin na pinatawag po lahat ng gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. upang sagutin kung dumaan nga ba ito mga kaboses sa due process. Ano po mga kaboses? Kasi naging questionable po ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at naniniwala po itong iilan mga kaboses na ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi makatarungan at labag po sa due process of law mga kaboses. Kaya nagkandak po ng investigation at kahit yung mga tao mga kaboses ay hindi satisfied sa mga sagot na nagkaiba-iba po sila ng sagot mga kaboses. At doon nga mga kaboses lumabas po yung findings at sinabi po mismo ni Senator Amy Marcos na pwede na hong kasuhan ang mga opisyal na ito mga kaboses. Sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino sila mga kaboses na matapang po na isiniliwalat ni Senator Amy Marcos mga kaboses. Ito raw ho yung mga opisyal na posible hong managot mga kabotes sa batas sa hindi po pagsunod ng due process sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kaboses. Unang-una po dyan si DOJ Secretary Crispin Remulla, si PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Remulla. Alam niyo naman po na itong si DILG Secretary John Vic Remulla una na pong in-interview sa isa pong show mga kaboses sa Bilyonaryo Channel ni Pinky Webb. Ano po mga kaboses, at doon yun po yung naging reference ni Senator Amy Marcos mga kaboses para talagang makita mga kaboses, kasi iba po yung sagot niya kay Pinky Webb at iba po yung sagot nila doon sa Senate mga kaboses. Doon po sa interview ni Pinky Webb mga kaboses, sinabi po ni John Vic Remulla na group effort nila yung nangyari mga kaboses, kaya naaresto si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po, pagdating po sa Senado, bigla ho silang hindi sumagot at ginamit po nila yung executive privilege mga kaboses. Kaya galit na galit po si Senator Amy Marcos, si Senator Bato de la Rosa mga kaboses, at tinanong sila kung bakit ipadaan pa mga kaboses sa executive privilege yung mga sagot, kung pwede naman mga kaboses na sagutin ng tama mga kaboses. Siyempre, ano nga bang mali mga kaboses kung sasabihin ang totoo? Ano po mga kaboses? Lalo na ho kung talagang pinaglalaban nila na hindi labag sa due process at dumaan sa due process of law ang pagkakaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pangapat po dyan mga kaboses, sa posibleng kasuhan po ni Senator Amy Marcos, ito pong si PNP-CIDG Chief Major General Nicolas Torre III mga kaboses, na nag-serve po ng warrant of arrest kay former President Rodrigo Roa Duterte, na grabe po yung batikos ng mga tao mga kaboses kay General Torre. At panglima po si Special Envoy Ambassador Marcos Lacanilao mga kaboses. Matapang rin pong sinabi ni Senator Amy Marcos na talagang yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kaboses ay isa hong porma ho ng pang-aapi mga kaboses at pang-iipit po ano po mga kaboses sa pamilyang Duterte mga kaboses bago ho mangyari itong 2028 election mga kaboses. At ngayon po pakinggan po muna natin mga kaboses yung sinabi ni Attorney Kaufman mga kaboses tungkol po dito. May I also say, Yes, I sir. have been following the proceedings in the Senate,
I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. So, Are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you. Ayos. Ayun po mga kaboses, yung statement ni Attorney Kaufman mga kaboses doon po sa Senate inquiry na isinagawa ni Senator Amy Marcos. So, sa nakikita po natin, hindi ho nasayang yung isinagawa hong hearing mga kaboses ni Senator Amy Marcos mga kaboses, kasi talagang pinapakita niya na iba siya mga kaboses sa mga Marcos, lalo na ho sa kapatid niya at kay Romualdez mga kaboses, at pinapakita niya kung gaano po siya ka-loyal mga kaboses doon po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So sa nakikita po natin ngayon mga kaboses, napakaganda po nito mga kaboses na pahiwatig o good news po ito para sa ating lahat mga kaboses, na nakikita na po natin na talagang tumitibay po yung depensa ni former President Rodrigo Roa Duterte, lalo na ho na ito pong si Kaufman napakagaling na abogado po mga kaboses, at marami na pong naipanalong kaso dyan po sa ICC mga kaboses, at habang sila ay nandun, minomonitor pala ni Attorney Kaufman ang Pilipinas kung ano nang nangyayari mga kaboses, lalo na po na siguro kung walang Amy Marcos na tumindig mga kaboses, wala siguro mangyayari na Senate hearing mga kaboses doon sa Senado. Ngunit pinakita pa rin ni Senator Amy Marcos at talagang pinakita niya mga kaboses, at matapang niya hong hinarap lahat mga kaboses ang gabinete ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Ngunit nagtataka rin po ako mga kaboses kung ano kayang reaksyon ng kanyang mga kadugo, Romualdez at mga Marcos, na ganito yung action niya mga kaboses, at ano naman kaya ang agenda mga kaboses ni Amy Marcos. Ano po, hindi pa naman po natin nakikita yan. Ano po, ang importante po ngayon ay gumagawa po siya ng paraan mga kaboses para kay former President Rodrigo Roa Duterte, at gumagawa po siya ng paraan mga kaboses base po sa hiling ng taong bayan na sumusuporta rin po kay former President Rodrigo Roa Duterte. At kayo po, ano pong komento ninyo regarding dito mga kaboses? Comment po kayo sa baba at paki-like and subscribe mga kaboses para marami pong makakarinig at makakita ng balitang ito mga kaboses. God bless po sa inyong lahat mga kaboses. Ako po si Vox Wins para sa Vox Populi PH po. Bye-bye and God bless po sa inyong lahat mga kaboses.